So ito lang yung nabasa ko kanina sa fastbreak.com, yung interview kay Kiefer Ravena tungkol sa tinatawag siyang boy dribble online. Ang sagot kasi nun, syempre i-dribble niya ang bola, kapag hindi, edi tatawagan siya ng traveling. So tama naman. So ito na rin kasi ang ikalawang beses na makakasali siya sa World Cup at kasama niya si Renzo Bando. Hindi na rin kasi niya di umano pinapansin yung mga ganong komento online. So, naikonek ko lang to sa sinabi ni Coach Yeng about nga sa kakatapos lang na Jones Cup. Naiwan na tayo sa Asia. Siguro naman wala na magugulat doon sa statement na yon dahil dati pa kasi may nagsabi na kaso nga lang nabash pa. Base kasi sa interview ni Coach Yeng, natuto tayo doon sa mga isolation move. Yung naluma na ang bola sa kamay ng player na nakatayo lang yung mga kakampi niya. Hindi na gano'n ang basketball ngayon. Hindi na rin kasi di umano gagana yun kapag international level. Mabilis din di umano ang progress ng basketball sa ibang bansa. Yung mga coaches din kailangan na ding i-train dahil ang dami na rin na bago talaga. Yung ginagamit kasing concept ng youth basketball sa ibang bansa, iba na din. Kumpara dito sa Pilipinas na traditional pa. Hindi na rin dapat skills lang, pati yung aspect ng decision making. Kasama doon ang technology para sa conditioning. Kahit yung college basketball sa US na nakalaban nga nila sa Jones Cup, European style na rin ang ginagamit. Ikot ng bola, pabilisan ng 3-point shooting, yung malalaki hindi mo na pwedeng iwan, wala ng isolation, ball movement na. Ito ay galing mismo kay Coach Yeng. Kailangan na kasing mag-adapt kasi yung alam niya nung nag-umpisa siya bilang head coach, yun pa din ang ina-apply niya at hindi na siya mananalo. Sabi nga noon, kailangan mag-add ng PBA teams. Yung binabanggit kasi doon ni Coach Yeng, yung meron tinatawag kasi sa ibang bansa na 0 seconds basketball. Kung nanonood kayo ng NBA, mapapansin nyo yun. Kapag pinasa yung bola sa isang player, nasa tres or nasa mid-range man siya, tinitira agad. Wala na masyadong galaw kapag kumuha ng bola. Parang sa Suns dati kay Coach Monty Williams, 0.5 seconds offense. Pero bago ka dumaan sa 0 basketball, kailangan mo muna ng training doon. Sinabi ni Coach Yeng yung technology ngayon. Meron kasing 0 basketball training. Usual pa din, dribbling, shooting, ball handling, passing. Pero ito, gagawin mong fast pace at nasa rhythm. Kaya kapag pinasa sa iyo yung bola, ididiretso mo na agad. Wala nang hesitation, wala nang masyadong fake. Pero bago yun, meron din tinatawag na basketball decision training. Ito yung sinasabi naman ni Coach Yeng na decision making. Sa iba kasi, tawag nila dito BDT. Sa basketball kasi dito, may terms na tinatawag na nagpapakabayani. Pag pumasok, good shot. Kapag sablay, bad shot. Yung BDT, ginagawa yon habang bata pa lang para mapaliit yung gap sa pagitan ng skills at decision making. Ito lang, kapag nanood ka ng game sa TV, makikita mo agad kung sino ang open, sino ang hindi. Minsan sasabihin, bakit hindi mo pinasa doon ay open yung player. Pero sa actual game, hindi mo basta-basta makikita yon. Or kung player ka, hindi mo agad makikita kung sino ang open doon. Ang isa sa mga drill doon, paggamit ng hand signal. Ginagamit na rin naman dito yon. Pero doon kasi, doon mo titingnan kung dapat mong ipasa or hindi. Ilang pasa ang gagawin mo kapag pinasa mo saan ka pupuwesto. Kasama din doon ang 0 seconds basketball. Yung madadagdagan kasi ang teams at kung ganun pa rin kasi yung style, ay malamang ganun din nakakalabasan nun. Dahil dito sa Pilipinas, kailangan mahasa agad habang bata pa. Ang PBA kasi, nung tiningnan ko kung ilang edad para makapasok doon, at least 21 or 22 years old. Kung itutulad mo yung sa ibang bansa, yung 22 dito, sa ibang bansa, 4 ng taong pro. Kaya mapapansin mo sa NBA, ang babata din na napipili or nadadraft na international player. At kahit yung magagaling sa college na meron nasa edad na ng 22 pataas, hindi nagtatagal din or hindi rin napipili sa draft. So dati natanong ko to kay Jai Reyes sa Zoom meeting namin nung mag-uumpisa pa lang ang Phil Basket. Parang presko na rin yun. If open ba silang simulan na yung mga teenager at high school makalaro sa liga nila? At sinabi doon open naman sila. So mga 2 years na rin siguro, ang nakita ko doon, nag-open ang PSL Under 21. Mga batang manlalaro, mga teenager din. Parang hindi rin natapos yung last finals nila. Sinunda naman yun ng Junior MPBL. At alam ko rin, meron ding batang PBA dito.
So kung gagayanin din yun sa ibang bansa, dapat yung principle nun gayanin din. Umattend ako dati ng isang seminar para sa mga coaches. Live pa to sa Facebook ko. So IBU yun, Introduction to Lithuanian Basketball. Ang pinaka-concept nila doon, kahit 16 years old ka pa lang at ang level na nakikita sa'yo ay mas angat na sa kaedad mo, ilalagay ka sa mas mataas na liga. Kapag naman nasa 20s ka na at pataas pa at ang nakikita nila mas mababa ka sa level mo, ibababa ka rin ng liga. Meron naman D-League, may batang PBA, may programa naman. Kayo na lang magsabi kung maayos o hindi. Pero ito yung nakikita ko dyan. Kung meron kang makita na player sa batang PBA at nakikita mo mas angat siya doon, pwede mong iangat sa D-League. Kapag nakita mo rin na mas maayos siya doon, pwede mong iangat na agad sa pro. Kahit pa below 20 years old yun. So, ang daling sabihin pero hindi rin ganun kadali yun dahil meron pang mga factor doon ang titingnan talaga para mailagay mo yung isang batang player na tulad na lang kung 14 years old katulad nga nung player sa Italy na ilalagay mo agad sa pro. Meron ka dapat tingnan din doon at sa malamang alam nyo na yon.